ganito po yun. Sa dalawang mag-asawa, kapag nag-away na, toxic na ang kanilang pagsasama, so maa-out of love ang isa. Kung sarili mo lang ang iisipin mo, masisira ang pamilya mo. Kapag na-out of love ka, huwag mong isipin ang sarili mo. Isipin mong mga anak mo. Kasi once na inisip mong mga anak mo, hindi masisira ang pamilya mo. Hi! Hindi naman kasi natin minsan masisisi kung bakit nagkaroon ng bitka sa lipunan. Kasi minsan, dumadating talaga sa punto na parang wala na rin kabuluhan ang pagsasama ng dalawang mag-asawa. Hindi naman natin mapipilit sila kung wala na talagang love sa isa't isa. Diba? Kasi na-out of love tayo pag tumatagal na eh. Lalo na kapag mayroon tayong nakikilala na bagong kakilala na mahuhulog yung loob natin doon, mga kabilas. Kaya hindi naman kasalanan talaga na mga bitka ay talagang makasalanan. Minsan ang dalawang mag-asawa parang wala na rin kabuluhan kung bakit nagkakaroon ng bitka, mga kabilas. Kasi ganito po yun. Sa dalawang mag-asawa kapag nag-away na, toxic na ang kanilang pagsasama, so maa-out of love ang isa. Kung sarili mo lang ang iisipin mo, masisira ang pamilya mo. Kapag na-out of love ka, huwag mong isipin ang sarili mo. Isipin mong mga anak mo. Kasi once na inisip mong mga anak mo, hindi masisira ang pamilya nyo. Tandaan nyo yun. Kasi tayo, tao lang tayo. Dumadating talaga sa punto na na-out of love tayo, nawawala yung feelings natin sa partner natin, sa asawa natin kapag tumatagal na, lalo na kapag toxic na ang ating pagsasama. Pero kung sarili mo lang iisipin mo, mga kabilas, sadyang masisira ang pamilya mo, lalo na kapag nagpa-comfort ka na sa iba. Diba? Kasi kapag nagpa-comfort ka sa iba, doon ka na makakuha ng atensyon. Yung kasiyahan na hindi mo na maramdaman sa iyong asawa, doon mo na makikita sa kanya. So nagkakaroon ng bet ka. Kasi mayroong babae na taga-comfort sa iyo. Mayroong babae na lumilingkis sa iyo. So mas lalo kang lalayo sa pamilya mo. Pero kahit na out of love tayo, huwag natin isipin ang sarili natin, ang asawa natin kasi makikita lang natin yan. Isipin natin ang binuo nating pamilya, ang mga anak natin. Kasi once na inisip mo mga anak mo, hindi masisira ang pamilya mo. Kasi tayong mga nanay, tayong mga tatay, tayong mga magulang, matitiis natin ang ating naramdaman kapag mahal natin ang ating mga anak. Sinabi ko nga sa inyo eh, kahit sa tagal ng panahon ng hindi namin pagsasama ng aking asawa, siguro kung dumating ako sa buhay niya na wala akong nakitang pante, sandal, damit ng babae, malamang nabuo ang pamilya namin kahit wala na akong pagmamahal sa kanya. Alang-alang sa aking mga anak, naghahanap ng ama. Kaya natin magsakripisyo eh. Tayong mga magulang, lalo na tayong mga nanay, kaya natin isakripisyo ang ating feelings, ang ating naramdaman para sa ating mga anak. Kaso yung iba, sarili na nila iniisip nila. Kaya nasisira ang kanilang pamilya. Tuluyan na nabubuwag ang kanilang pamilya. Imagine nyo lang ha, nagsimula kayo sa pagmamahalan, sa isa't isa na kayong dalawa lang. Na walang sino man nag-utos sa inyo na mahalin nyo ang isa't isa at magpakasal kayo. Tapos, tatapusin nyo lang sa isang bet ka lang sa mundo?